May mga lungsod noon na minsang sentro ng pinakamalalakas na imperyo sa mundo. Mga kabiserang kontrolado ang kalakalan, digmaan at kayamanan ng sinaunang panahon. Pero habang lumipas ang mga siglo, marami sa kanila ang tuluyang nawala sa mapa at nakalimutan ng kasaysayan. Sa video na ito, aalamin natin ang mga ancient capital cities na minsang namuno sa buong rehiyon. Pero ngayon karamihan sa mga tao, hindi man lang alam na nag-exist sila. Bago tayo magsimula, paki-like at subscribe naman ng video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. At ngayon simulan na natin. Susa. Bago pa maging sentro ng kapangyarihan ng Persepolis, meron ng isang lungsod na matagal nang kontrolado ang kalakalan at politika sa rehiyon ng Middle East. Ang lungsod na iyon ay ang Susa. Matatagpuan ito sa kasalukuyang timog kanlurang bahagi ng Iran, malapit sa dating mga rutang nagdurugtong sa Mesopotamia at Iranian Plateau. Dahil sa lokasyon nito, naging natural itong meeting point ng iba't ibang kultura, wika at imperyo sa loob ng libu-libong taon. Ayon sa mga archaeologist, isang Susa sa pinakamatandang tuloy-tuloy na tinirhang lungsod sa mundo. May ebidensyang umaabot pa sa paligid ng 5th millennium BCE ang pinakaunang settlement dito. Bago pa man lumakas ang Persya, sentro na ito ng sinaunang kaharian ng Elam. Dito umusbong ang sariling sistema ng pagsusulat ng mga Elamite at dito rin itinayo ang kanilang mahahalagang templo at administrative centers. Sa madaling salita, hindi lang ito ordinaryong syudad. Isa itong political at religious capital ng isang makapangyarihang sibilisasyon na halos nalimutan na ngayon ng marami. Pero lalo pang sumikat ang Susa nang dumating ang Persian Empire. Habang nagbabago ang mga ruta ng kalakalan at lumilipat ang sentro ng kapangyarihan sa ibang lungsod, unti-unting humina ang impluensya ng Susa. Nang lumakas ang Seleucid Empire matapos ang pananakop ni Alexander the Great, mas naisantabi pa ang dating makapangyarihang lungsod. Sa paglipas ng panahon, natabunan ito ng lupa at kasaysayan. Pero noong late 19th century hanggang early 20th century, muling nabuhay ang interes sa Susa matapos magsagawa ng malalaking excavation ang mga French archaeologists. Natuklasan nila ang libo-libong artifact mula sa clay tablets hanggang sa malalaking bahagi ng palasyo. Ngayon kinikilala ang Susa bilang isang mahalagang UNESCO World Heritage Site. Pero sa kabila nito, madalas pa rin itong natatabunan ng mas sikat na pangalan gaya ng Babylon o Persepolis. Dahil sa loob ng napakahabang panahon, ang Susa ang isa sa mga lugar kung saan nagtagpo ang kultura ng Mesopotamia, Persya at Elam. Isang lungsod na minsang naging puso ng isa sa pinakamalalaking imperyo sa sinaunang mundo, Aksum. Sa hilagang bahagi ng kasalukuyang Ethiopia, may mga higanteng batong monumento na nakatayo pa rin hanggang ngayon. Para silang mga modernong skyscraper na inukit mula sa isang buong piraso ng bato. Ito ang mga obelisk ng Aksum, dating kabisera ng makapangyarihang kaharian ng Aksum. Maraming tao ang halos walang alam tungkol dito. Pero nung kasagsagan ng kapangyarihan nito, kinikilala ng mga Roman at Byzantine writer ang Aksum bilang isa sa pinakamahalagang sibilisasyon sa mundo, kasama ng Persya, India at China. Dahil malapit ito sa Red Sea, naging sentro ang Aksum ng internasyonal na kalakalan sa pagitan ng Africa, Middle East at India. Dumadaan dito ang ivory, gold, frankincense at iba pang mamahaling produkto habang may pumapasok namang tela, salamin at spices mula sa ibang bahagi ng mundo. Sa panahon na limitado pa ang global transportation, napakalaking advantage ng control sa trade routes at yun mismo ang nagpayaman sa Aksum. Pagdating ng 4th century CE, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kaharian. Nag-convert sa Christianity si King Ezana at kalaunan naging opisyal na relihiyon ng estado ang Kristyanismo. Dahil dito naging isa ang Ethiopia sa pinakamaagang bansang yumakap sa Christianity bilang state religion. Hanggang ngayon makikita pa rin ang impluensyang iyon sa Ethiopian Orthodox traditions. Pagdating ng 7th century, nagbago ang kontrol sa Red Sea trade routes matapos ang paglawak ng mga Islamic powers sa rehiyon. Unti-unting naapektuhan ang ekonomiya ng kaharian at nabawasan ang impluensya nito sa international trade. Habang nawawala ang kita at koneksyon sa ibang bahagi ng mundo, nagsimulang lumipat ang sentro ng kapangyarihan sa ibang lugar. Sa kalaunan, naiwan ang Aksum bilang tahimik na lungsod na puno ng guho at monumento. Pero kahit humina ang kaharian, hindi nawala ang ambag nito sa kasaysayan. Hattusa. Sa gitna ng kabundukan ng kasalukuyang Turkey, may mga guho ng isang lungsod na minsang kinatatakutan ng mga hari ng Egypt at ng iba pang kapangyarihan sa Middle East. Ang lungsod na iyon ay ang Hattusa. Sa kasalukuyan, hindi ito gaanong kilala kumpara sa Rome o Athens. Pero noong late Bronze Age, ang mga Hittite ay kabilang sa pinakamalalakas na kapangyarihan sa mundo.
Kontrolado nila ang malaking bahagi ng Anatolia at nakikipagsabayan sila sa Egypt, Assyria at Babylon pagdating sa military at diplomasya. At ang sentro ng lahat ng iyon ay ang Hattusa. Napapalibutan ang lungsod ng matitibay na pader na sumusunod sa mabatong terrain ng lugar. Hindi basta-basta makakapasok ang kalaban dito. Isa sa pinakasikat na bahagi ng syudad ay ang Lion Gate. Isang monumental entrance na may mga inukit na layon bilang simbolo ng proteksyon at kapangyarihan. Mayroon ding King's Gate na may relief carving ng isang mandirigma o Diyos, bagay na nagpapakita kung gaano kahalaga sa mga Hittite ang pagsasama ng politika, relihiyon at military power. Ang mga Hittite ay kilala sa pag-aangkop ng mga Diyos at paniniwala mula sa iba't ibang kulturang nakakasalamuhan nila. Dahil dito, naging halo-halo ang kanilang religious system. Sa loob ng lungsod may malalaking templo para sa kanilang pangunahing mga Diyos, kabilang ang Storm God na si Teshub at ang Sun Goddess na si Arina. Libu-libong clay tablets na may cuneiform writing ang natagpuan dito ng mga archaeologist. Dahil sa mga tablet na yon, mas naunawaan ng historians kung paano mamahala ang mga Hittite, paano sila gumawa ng batas, at paano sila makipagnegosasyon sa ibang kaharian. Noong 13th century BCE, matapos ang matagal na tensyon sa pagitan ng Hittite Empire at Egypt, nagkaroon ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ni Hittite King Hattusili III at Egyptian Pharaoh Rameses II. Kilalang-kilala ngayon ang kasunduang iyon dahil itinuturing itong isa sa pinakamaagang surviving international peace treaties sa kasaysayan. Natagpuan ang mga kopya nito sa parehong Egypt at Hattusa at bilang simbolo ng sinaunang diplomasya, may replika pa nito ngayon sa headquarters ng United Nations sa New York. Bandang paligid ng 1200 BCE, sunod-sunod ang kaguluhan sa Mediterranean at Near East. Maraming lungsod at kaharian ang bumagsak dahil sa kombinasyon ng invasions, internal conflict, economic collapse, at paghina ng trade networks. Ngayon isa ng UNESCO World Heritage Site ang Hattusa. At kahit hindi ito kasing sikat ng ibang sinaunang kabisera, mahalaga ang lungsod na ito dahil ipinapakita nito na kahit sa napakaagang bahagi ng kasaysayan, meron ng complex governments, international diplomacy at malalaking syudad na kayang makipagsabayan sa pinakamakapangyarihang imperyo ng kanilang panahon. Tushpa. Sa silangang bahagi ng Turkey, katabi ng napakalaking lawa na tinatawag na Lake Van, may nakatayong sinaunang batong kuta sa ibabaw ng matarik na burol. Sa unang tingin, mukha lang itong ordinaryong guho. Pero mahigit 2,000 taon na ang nakalipas, ito ang sentro ng isa sa pinakamakapangyarihang kaharian sa rehiyon. Ito ang Tushpa, dating kabisera ng kaharian ng Urartu. Habang abala ang Assyria sa pagpapalawak ng impluensya nito sa Mesopotamia, may isa pang kaharian na tahimik na lumalakas sa bulubunduking bahagi ng Anatolia. At iyon ang Urartu. Hindi man ito kasing sikat ng Babylon o Persya ngayon. Isa itong seryosong karibal ng Assyrian Empire noong paligid ng 6th century BCE at ang puso ng kahariang iyon ay ang Tushpa. Sa loob ng lungsod may mga palasyo, storage complexes at mga templong itinayo para sa kanilang mga Diyos. Kilala rin ang mga Urartian sa kanilang advanced irrigation systems, mga kanal at water networks na tumulong para suportahan ang agrikultura sa tuyong rehiyon sa paligid ng Lake Van. Sa panahong limitado pa ang teknolohiya, malaking achievement ang kontrolin ng tubig sa ganong terrain. Dahil dito, naging mas matatag ang produksyon ng pagkain at mas napalakas ang kanilang ekonomiya. Ginamit ng mga Urartian ang kanilang wika gamit ang adapted version ng Assyrian cuneiform script. Dahil sa mga inskripsyong natagpuan sa mga bato at gusali, mas nalaman ng historians kung paano nila pinamunuan ang kanilang kaharian at kung paano nila ipinakita ang kapangyarihan ng kanilang mga hari. Pagsapit ng 6th century BCE, tuluyan nang bumagsak ang Urartu dahil sa kombinasyon ng external attacks at internal decline. Nang lumawak naman ang Persian Empire na isama ang rehiyon sa kontrol ng Persya at naiwan ang Tushpa bilang isang abandonadong lungsod. Hanggang ngayon nakatayo pa rin ang ilang bahagi ng Van Fortress, kabilang ang mga pader, hagdan at rock cut chambers na inukit direkta sa bato. Para itong tahimik na paalala ng isang kahariang minsang naging malaking puwersa sa Near East. At kahit hindi ito gaanong kilala sa mainstream history, mahalaga ang Tushpa dahil ipinapakita nito na sa labas ng mas sikat na imperyo, may iba pang advanced civilizations na may sariling identity, engineering at military power. Meroe. Matatagpuan ito sa silangang pampang ng Nile River at naging kabisera ng kaharian ng Kush mula paligid ng 4th century BCE hanggang 4th century CE. Noong una, ang sentro ng kapangyarihan ng Kush ay nasa Napata. Pero kalaunan, inilipat nila ang kabisera sa Meroe.
Isa sa pinakamahalagang dahilan nito ay ang access ng lugar sa iron ore deposits. Naging major center ang Meroe sa paggawa ng bakal. Ayon sa mga sinaunang writer, makapal umano ang usok sa paligid ng syudad dahil sa dami ng furnaces at smelting operations doon. At suportado ito ng archaeological evidence dahil hanggang ngayon, makikita pa rin ang malalaking slag heaps at mga bakas ng iron production sa lugar. Ang kontrol sa paggawa ng iron tools at weapons ay direktang konektado sa military at economic power. Habang maraming kaharian ang umaasa pa rin sa imported materials, may kakayahan ng Meroe na gumawa ng sarili nitong kagamitan at armas. Nagpatayo rin ng mga hari ng Kush ng mga templo, palasyo at piramid. Mas maliit man ang mga piramid ng Meroe kumpara sa Egypt, mas matarik naman ang disenyo ng mga ito. At higit sa 200 pyramids ang nananatili pa rin sa rehiyon ngayon. Isa sa pinakamalalaking concentration ng pyramidal structures sa mundo. Noong 1st century BCE, matapos sakupin ng Rome ang Egypt, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng Kush at Roman Empire. Ayon sa Roman sources, lumaban si Amanirenas laban sa pwersa ni Augustus at nagtagumpay ang Kush na mapanatili ang kalayaan nito matapos ang isang peace agreement. Sa panahon na halos walang makapigil sa paglawak ng Rome, may isang African kingdom na matagumpay na nakipagnegosasyon at nanatiling independent sa loob ng mahabang panahon. Pero pagdating ng 4th century CE, nagsimulang humina ang Meroe. Nagbago ang trade routes, bumaba ang impluwensya nito sa rehiyon at lumakas ang kaharian ng Aksum sa silangan. Sa kalaunan, iniwan ang lungsod at unti-unting naglaho sa alaala ng mundo. Pagdating ng 19th century, muling natuklasan ng European explorers ang mga guho nito at doon muling nagsimula ang modern archaeological interest sa kahariang minsang naging isa sa pinakamalalakas sa Africa. Ani, sa hangganan ng kasalukuyang Turkey at Armenia, may isang abandonadong lungsod na napapalibutan ng damuhan at bangin. Sa unang tingin, tahimik lang itong koleksyon ng mga guho. Pero noong Middle Ages, isa ito sa pinakamayaman at pinakamagandang syudad sa rehiyon. Ito ang Ani, dating kabisera ng Bagratid Armenian Kingdom. Noong 10th at 11th centuries, kasagsagan ng kapangyarihan ng Ani. Dahil nasa pagitan ito ng mga rutang pangkalakalan na nagdurugtong sa Byzantine Empire, Persia at Arab world, mabilis na yumaman ang lungsod. May mga historiador na naniniwalang umabot sa mahigit 100,000 ang populasyon nito noong peak years. Napakalaking bilang para sa isang medieval city. At dahil sa dami ng simbahan at monasteryo rito, nakilala ang Ani bilang City of 1,001 Churches. Pero hindi lang dami ang dahilan kung bakit espesyal ang lungsod. Isa sa pinakasikat na gusali rito ay ang Cathedral of Ani na dinisenyo ng Armenian architect na si Terdat. Siya rin ang kilalang tumulong sa restorasyon ng Hagia Sophia matapos itong masira ng lindol noong Byzantine period. Mapapansin sa mga gusali ng Ani ang kakaibang Armenian style, matataas na dome, detalyadong stone carvings at disenyo na sinasabing nakaimpluwensya pa sa ilang bahagi ng later medieval architecture. Noong 13th century, dumating ang mga Mongol invasion na nagpahina sa mga trade routes at depensa ng lungsod. Kasabay nito, sunod-sunod ding lindol ang tumama sa rehiyon. Unti-unting nasira ang mga simbahan, pader at infrastruktura ng Ani. Habang lumilipat ang kalakalan at nagbabago ang political landscape sa rehiyon, nawalan ng dating sigla ang lungsod hanggang sa halos tuluyan itong maiwan pagsapit ng 17th century. Ang dating mataong kabisera ay naging ghost city. Pagdating ng 19th century, muling napansin ng European travelers at archaeologists ang Ani. Kumalat ang mga larawan ng mga abandonadong simbahan at napakalalaking guho nito at muling nabuhay ang interes ng mundo sa medieval Armenian civilization. Ngayon isa ng UNESCO World Heritage Site ang Ani. At kahit hindi ito kasing sikat ng Constantinople o Jerusalem, mahalaga ang lungsod na ito dahil ipinapakita nito kung gaano ka-advanced at kayaman ang kulturang Armenian noong Middle Ages, isang sibilisasyong madalas hindi nabibigyan ng sapat na pansin sa mainstream history. Taxila. Matatagpuan ito sa kasalukuyang Pakistan at sa loob ng maraming siglo, naging sentro ito ng politika, kalakalan, edukasyon at kultura sa sinaunang South Asia. Napakaraming imperyo ang dumaan at nagkontrol sa Taxila. Napasailalim ito sa Achaemenid Persian Empire. Dinaanan ni Alexander the Great, naging bahagi ng Mauryan Empire at kalaunan ay naimpluwensyahan pa ng Indo-Greeks at Kushan Empire. Dahil dito naging kakaibang halo ng Persian, Greek, Indian at Central Asian influences ang lungsod. Ayon sa mga sinaunang Greek historians, mapayapang sinalubong ng Taxila si Alexander noong kampanya sa India noong 4th century BCE.
Ipinapakita nito na sanay na ang lungsod sa pagbabago ng rulers at international connections. Sa ilalim ni Chandragupta Maurya at lalo na ni Ashoka, naging mahalagang administrative at Buddhist center ang lungsod. Si Ashoka mismo ay nagsilbing governor ng Taxila bago naging emperor. Habang lumalawak ang Buddhism sa Asia, naging isa ang Taxila sa pinakamahalagang sentro ng Buddhist learning at culture. Sa sining ng Gandhara, malinaw ang pagsasanib ng Greek at Indian artistic traditions. Dito ginawa ang ilan sa pinakaunang human-like representations ng Buddha, isang style na kalaunang kumalat sa iba't ibang bahagi ng Asia. Sa madaling salita, malaki ang naging impluensya ng Taxila sa visual identity ng Buddhism. Paulit-ulit itong sinalakay sa iba't ibang panahon, kabilang na ng mga Hans noong 5th century CE. Habang nagbabago rin ng trade routes at political centers, unti-unting iniwan ng Taxila. Sa paglipas ng panahon, natabunan ito ng lupa at nakalimutan ng maraming siglo. Hanggang sa muling mahukay noong 20th century ang malalawak nitong ruins, kabilang ang mga templo, stupa, city walls, at residential districts. At sa bawat layer ng excavation, mas lalong lumilinaw kung gaano ka-diverse at ka-connected ang sinaunang lungsod na ito sa iba't ibang sibilisasyon ng mundo. Carthage. Kung may isang lungsod na halos naging pinakamalaking karibal ng Rome noong sinaunang panahon, iyon ay ang Carthage. Matatagpuan ito sa baybayin ng kasalukuyang Tunisia at nagsimula bilang kolonya ng mga Phoenician settlers mula sa Tyre noong paligid ng 9th century BCE. Pero sa paglipas ng panahon, lumago ang Carthage mula simpleng trading colony tungo sa isang napakalawak na maritime empire. Kontrolado nito ang mga bahagi ng North Africa, Spain, Sicily at iba pang strategic territories sa Mediterranean. Ang susi sa kapangyarihan ng Carthage ay ang dagat. Kilala ang Carthage sa circular military harbor nito na kayang maglaman ng mahigit 200 warships. Ayon sa mga reconstruction ng historians at archaeologists, napaka-organisado ng docks, shipyards at storage facilities nito. Dahil dito naghari ang Carthage sa Mediterranean trade sa loob ng maraming siglo. Pero hindi lang kalakalan ang nagpatingkad sa lungsod. Noong 146 BCE, matapos ang Third Punic War, winasak ng Roman forces sa ilalim ni Scipio Aemilianus ang Carthage. Ayon sa mga ancient sources, sinunog ang lungsod, maraming residente ang pinatay o inalipin at tuluyang inangkin ng Rome ang teritoryo nito. Kalaunan, itinayong muli ng mga Romano ang lungsod. Sa panahon ni Julius Caesar at Augustus, naging isa ulit itong mahalagang sentro ng Roman Africa. At kahit madalas maalala lang ang Carthage bilang kalaban ng Rome, mas malaki pa roon ang naging papel nito sa kasaysayan. Dahil sa loob ng maraming siglo, isa itong sentro ng kalakalan, naval innovation at Mediterranean culture na tumulong humubog sa sinaunang mundo.